Ngayong gabi, gusto kayong tanungin, sino dito ang naniniwala na marami ang mahirap sa Pilipinas? At pakitaas na ng inyong mga kamay. Ayan. Sino naman dito ang naniniwala na pinansyal ang kahirapan? Paano naman kung psychological ito? Ayan, maraming salamat po sa pagkikila ko. Mga kaibigan, palagi natin naririnig ang katagang mahirap maging mahirap. Pero paano ba ito? At anong dimension ito? So, sa ng mga isyong panlipunan, no, siguro marahil mas kilala nyo ang salitang squatter or mahirap para i-describe ang mga taong informal settler. Pero ngayong gabi gusto ko sa inyong ipakilala ang salitang maralika. Pag sinasabi natin maralika, ito ay, ang kahulugan nito ay isang taong sobrang kahirapan o kadukhaan. At pag sinasabi natin maralika, ay kinikilala natin na naghihirap sila dahil mahirap sila. Ngayon alam niyo ng maralika, gusto kong ipahiwatig sa ating talukatong ito na hindi lamang pinansyal ang karalikahan. Kundi ito rin ay pagkabalisa, ito rin ay exclusion at kakulangan sa kakayahan o sa Ingles ay lack of access. Sa mga nagsang-ayon kanina na maraming maralita dito sa Pilipinas, totoo ito, no? At marami tayong ginagamit or kagamitan para sukatin ang mahihirap, katulad ng sa International Poverty Line, meron tayong ganun. Ito ay ginawa ng The World Bank at sinasabi nila na kung $3 pa ba ang iyong sweldo ay mahirap ka. Dito naman sa Pilipinas, meron tayong government agency, no, na PSA or Philippine Statistics Authority, at nagsasagawa sila ng mga census. Sinasabi ng PSA na 17 million ang taong may hirap dito. Pero itong mga nabanggit na ito, mga kaibigan, ang babayan lamang nito ay ang bilang at ang kita ng mahihirap. Hindi nila nakikita na ang karalitaan ay multidimensional. Hindi lamang dapat ito sinusukat, kundi dapat pinapakinggan at pinararamdaman nila. Para mas maintindihan natin ito, no? Tingnan natin ito sa pananaw ng mga informal sector. Mag-una tayo sa kay Tess mula sa Purok 3, CP Garcia. Bago pala ako magpatuloy dyan, napag-desisyonan kong hindi gumamit ng PowerPoint presentation. Dahil ayaw magbigay ng impresyon na itong mga litratong ito ay nakuha lamang sa Google. Habang pinagpapasa-pasa natin itong mga litratong ito, no, isipin natin na ito yung katotohanan, yung realidad ng maralitaan. Ngayon magbalik tayo sa Purok CP Garcia. Noong nakaraang buwan, nakipagmuhay ako doon at nakilala ko si Nanay Tess. At nalaman ko na since 90s pa daw sila doon nakatira. Ang mga nagtira dito ay gumawa ng mga unlad na pamayanan, no? At estimate sa akin ni Nanay Tess na umabot sila hanggang 300 katao ngayon. Si Nanay Tess personally daw ay 20 sila na nakatira sa isang bahay. Pero may malaking hamon silang kinaharap ngayon. Inako ng UP administration ang lupa sa Purok City Garcia dahil gusto nila itong patayuan ng dormitorio para sa mga empleyado. Hindi alam ni Nanay Tess at ng iba pang mga nakatira sa City Garcia kung ano ang mangyayari sa kinabukasan nila. Ni participation or consultation ay wala. Si Nanay Tess kasama ng ibang mga nakatira doon ay nagsimula ng isang organization. No? Ang tawag dito ay Banyuhan na pinaglalaban ang lupa doon sa City Garcia. Ang panawagan nila ay sana ibigay na lang sa kanila ang lupa. Kasi konting porsyento lang naman yan. Isipin natin 493 hectares at napakaliit lang naman ng Purok City Garcia. Pero kung papaalis man sila, no, okay lang daw, basta may kapalit na tirahan. Pero ang nangyayari, hindi sila pinapakinggan. Makikita natin dito kay Nanay Tess na makaka-experience ng pagkabalisa, ng exclusion, at lack of access. Pero kung si Nanay Tess ay hindi pa pinapaalis, tumako naman tayo, no, sa Sitio San Roque. Dito pa rin po sa loob ng QC, pakipasa nila ng mga kaibigan.
Sa sitio San Roque, no, ang mga tao ay pilitang pinapaalis ng isang government agency na NHA o kung NHA or National Housing Authority kasama ng Ayalanan dahil gusto nilang patayuan ang sitio San Roque ng condominium, ng office at ng mall. Pero ang ating case study ngayon ay si Kuya June. Si Kuya June ay isang security guard. Isa siya sa 30,000 kataong nakatira sa loob ng sitio San Roque. Pero dahil sa trabaho niya, siya mismo ang nagbabantay sa mga kapitbahay niyang pilitang pinapaalis. Kasi ang nangyayari sa sitio San Roque, pag pinapaalis niya ang mga naninirahan doon, binabakuran nila ang lupa na inalisan nila. Binabantayan para i-make sure na walang magtayo ulit o walang bumalik. At dahil may bakod, ang mga kapitbahay ay mas napipilitan pa o mas napipressure pa na umalis. Itong mga nakatira dito, hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan nila. Dahil yung relocation site, 2 oras siya kalayo dito sa QC, no? Tapos, malaman-laman na lamang nila, pagdating doon, na yung mga social services sa relocation site napakalayo. At yung oportunidad para maghanap buhay ay wala rin. So parang patay siya na lugar. Mga kaibigan, tandaan natin na ang Karalita ay may boses. Diba? Kaya ang mga taga San Roque, pinaglalaban nila ang lupa nila doon. Kasama na rin ng isang urban work coalition group na kadamay. Pero ibig na pakinggan sila ay mas kinakalaban pa dahil nire-red sila ng NPFL. Makikita natin dito na nahaharap sila sa pagkabalisa, sa exclusion at lack of access. Hindi ba nakakatakot? Nakakatakot kung gaano kabilis na sila patalisikin sa bahay nila. Nakakatakot kung gaano kadali na gumawa ng isang proyekto na hindi mo sinasaalang-alang ang iyong mga naaapektuhan. At ang masama pa rito, no, tayo na mga UP students na pinapaaral ng Kabanang Bayan, ay siya rin mismo nagpapalaya sa mga nakatira sa City Garcia at sa sitio San Roque. Mga kaibigan, ang Maragita ay hindi statistics lamang. Hindi sila sinusukat lamang. Sila ay mga tao. Mga tao nararamdaman ang kahirapan, ang hirap ng pagiging mahirap dito sa Pilipinas. Nahaharap sila sa exclusion, lack of access, at kawalan ng kakayahan. Dahil hindi sila ini-include sa mga proyekto, hindi kinukuha ang boses nila. At tatandaan ulit natin na may boses sila, kaya nilang magbigay ng solusyon. Hindi ayuda yung solusyon sa mga mahihirap, kundi ang boses nila. Pero hindi sila pinapakinggan. Kaya mga kaibigan, sa usapin ng paano kung nakinitay sa Maralita, hindi na lamang ito paalala lang, kundi isa siyang paanyaya, isa siyang hamon, isa siyang tanong. Paano tayo tutugon sa panawagan ng Maralita? Maraming salamat.